Magandang gabi po. Tatalakayin po natin ang isang mahalagang issue na may kaugnayan pa rin sa deklarasyon na ginawa ng ating Pangulo kung saan ang mga the CPP, NPA, NDF ay dineklara niyang terorista. Alam po ninyo, napakahalaga po ang isyong ito sapagkat hindi po biro ang digmaan laban sa gobyerno at ng komunista. Katunayan po, ang labanang ito ay nagsimula pa noong pagkatapos mismo ng ikalawang digmaang pandaigdig, sometimes about 1946. Sapagkat po, pagkatapos mismo ng gera, yung grupo ni Luis Tarok na Hukbalahap o Hukbong Laban sa Hapon, bilang mga gerilya na hindi nagpasakop sa USAP kay General MacArthur, hindi po nila binuwag yun. Sa halip, ipinagpatuloy po nila ang laban, hindi na laban sa Hapon, bagkus laban sa pamahalaan ng Pilipinas, na kung saan ang ideolohiya nila ay komunismo. So sila ay mga komunista. Sa kanilang panahon po, naghasik din po sila ng kaguluhan hanggang sa si Tarok mismo ay nahuli o sumuko. Hindi naman sumukot, nahuli sa tulong ni Benigno Aquino Jr., yung tatay ni Pinoy, sometimes in 1957 o basta mga ganong panahon po. At pagkatapos naman ng pagsuko ni Tarok, saka lumitaw itong Bernabe Buscaino o Commander Dante para mabuo ang New People's Army na siyang maglulunsad ng armadong pakikibaka laban sa pamahalaan ng Pilipinas. At ayon sa mga balita dito, nabuo ito sa tulong pa rin ni Benigno Aquino Jr. Pero ang ibig po sabihin nito, na simula 1946 hanggang 2000, almost 50 years na yan. Mula 2000 hanggang 2020, that is about 70 years. At ngayon, hindi pa po tapos ang laban. Kumbaga, with the declaration of the President to the effect that they are terrorists, simula pa lang ito, nawakasan ang laban o ang digmaan laban sa mga komunista. So, ang tanong po natin, bakit po ba tumagal ng ganong kahaba ang labanan? At kung tutuusin, hanggang yun hindi pa ito tapos. Sapagkat ang laban po o ang digmaan laban sa mga komunista ay ideological. Na ibig sabihin po, itong mga taong ito, mayroon po silang isinusulong na isang uri ng pamumuhay o sistema ng pamumuhay. At iyan nga po ay kung tawagin ideology. Isang sistema, paniniwala sa isang sistema ng pamumuhay na siyang dapat ipatupad nila sa Pilipinas. At magagawa lamang yan kung mapapabagsak nila ang kasalukuyang pamahalaan at sila ang pumalit. So ano po yung paniniwala na yan?
o ideolohiya na yan. Yan po ay yung tinatawag nating communism. Ano po ba ang esensya ng communism as an ideology? Actually, yan po ay nagsimula doon sa filosofiya na sinulat ni Karl Marx. Kaya po ito kung tawagin ay Marxism o sa Tagalog, Marxista. Bagamat itong Marxista na ito or Marxism na ito, sa iba't ibang lugar ay mayroong kunting deviation para ito ay may angkop sa kanilang lugar. Katulad halimbawa sa Russia. So nagkaroon ng Leninism sapagkat when Lenin was the head of Russia, he applied Marxism with deviation to suit the situation in Russia. In the same way, na ganun din po ang ginawa ni Mao Zedong sa China. So mayroon tayong tinatawag na Maoism. Marxism essentially with deviation as to application para may angkop nila sa China, at yan yung tinatawag na Maoism. Sa Pilipinas naman, well, it could be possible that in terms of practical application, nagkaroon po ng deviation, definitely. Pero si Sison, as founder of the Communist Party of the Philippines, did not introduce officially any identified deviation. Kaya wala tayong matatawag na Sisonism. Although nung panahon ni Marcos, mayroong sabi na nila, Marcoism. But of course, that was not communism in the sense that Marcos was not a communist. In fact, kaya niya pinoklama ang Marcelo dahil sabi niya to save the republic from the communistic over. But then, he introduced his Marcellus system. Kaya tuloy, sabi ng iba, yun ang Marcoism. So, yan po yung kumbaga application. Ngayon, ano ang essence, no, of Marxism as a basic philosophy? Ang pinaka-basic po nito ay yung sinasabi na hindi pwedeng pagsamahin ang kapitalista at ang mga manggagawa. Sapagkat all the time, mayroon silang conflict of interest, which according to Karl Marx will culminate into a bloody revolution, na kung saan definitely ang magwawagi ay ang sektor ng manggagawa, ng tawag na plebeian, against the bourgeois. Yan ang tawag na sa mga kapitalista. Bakit sabi niya? Bakit sabi ni Karl Marx na mayroong conflict all the time which will culminate into a bloody revolution? Sapagkat, sabi niya, as a capitalist, being motivated with profit, mga profit ang motivation niyan, as much as possible, it would exploit the workers in terms of mababang pasweldo, inhuman working conditions, inhuman treatment. Sa bahagi naman ng mga manggagawa, they would demand high salary, shortest working time as much as possible, at
expensive working place condition to suit their needs. So, hindi naman papayagan ng kapitalista yon. Kaya, magkakaroon ng struggle. At sa struggle na yan, ang magwawagi at the end, yung mga workers. Kaya magkakaroon na ng tinatawag na classless society kung saan ang nagpapatakbo sa lipunan itong mga manggagawa under the guardianship of the Communist Party. So, yan po yung essence, no? Now, para ma-achieve yan, ang sabi ni Karl Marx, the means justifies the end. So, meaning, everything that they need to do, whether illegal yan or immoral, they must do in order to achieve their goals, the end. Anyway, the end justifies the means. Yung the end justifies the means. Kahit anong ginawa mo, basta makuha mo yung goal natin, it's okay. So, it is the end that will justify the means. It is not the other way around. The end justifies the means. Okay? Ngayon, para maisagawa yan, maisakatuparan, ipinunla ni Karl Marx doon sa kanyang filosofiya na walang Diyos. Bakit? Sapagkat kung walang Diyos, wala silang katatakutan. So they could do everything to achieve their their goals. Kasi kung may pinapaniwala ang Diyos yan, matatakot pamatayan, matatakot magnakaw yan, matatakot gumawa ng masama yan. Dahil may Diyos. So kailangan tanggalin sa kanilang paniniwala na walang Diyos. Everything is matter. Everything that we are working for is not the life beyond. Yung dagat-dagatang po, yung langit, wala yan. Dito sa mundo, mabubuhay ka ng masagana kung mayroon kang na-provide yung material needs mo. So, material progress, economically, should be the end of the communist system of governance. Yun po ang sistema ng Marxista. And try to imagine it. A man without God. A society without God. So you could be the most savage sa animal. Without God, wala kang katatakutan eh. Sa kanila, ang to guide them, yung kanilang ideology. Yun na rin siguro ang tinuturo nilang Diyos. Because it is the only thing that they have to fight for, to die for, to achieve the end. By all means. Masama man yan, immoral, so forth and so on. So, ganun po kabigat ang laban na yan. At dahil po dito, sa bahagi rin naman po ng ng sundalo, kaya ka naman din papasok sa military, hindi lang naman dahil sa sweldo. Mayroon ka ring ideology, and that is the democratic system that we uphold, and you have to fight this ideology of itong Western democracy. Kaya binilagyan natin ng Western democracy. Kasi even the Communist Party, they are using that term democracy, democratic. So para magkaroon ng distinction. No? Itong mga sundalo, ganun din. They're ready to die for their cause. And that cause is the democratic ideology. Ang masama po dyan, along the way, sa mahaba na ng
labanan, nagkaroon na rin ng hatred between the two parties. Pag nahuhuli ng rebelde ang sundalo, binabalatan daw di umano ng buhay, tinutorture. At kaya pag sundalo naman nakakahuli ng rebelde, ganon din ang nangyayari. Nababalitaan ng mga anak-anak, papasok ako sa sundalo dahil din itong ginawa sa tatay ko. Sa bahagi ng rebelde, ganon din. Kaya nga sa kwento sa atin ng ibang mga sundalo, sabi nila, magtira ka ng isang bala para sa iyo. Pag nahuli ka ng rebelde, barilin mo na sarili mo para hindi ka na i-torture, hindi ka na pahirapan. Yan ang kwento ng mga sundalo na asahin sa Mindanao. Sa bahagi din naman ng NPA, yan ang sinasabi nila. Huwag kayong pahuli ng buhay sa military. Pahirapan kayo, papatayin kayo. So, itong hatred na to, with the causes, no? I mean, with ideology that both parties are fighting for. Ito yung nag-contribute sa mahabang labanan at mukhang walang katapusan kung hindi tatapusin. Now, ang masama dito, sa bahagi ng mga komunista, just to achieve their end. Wala naman silang means. Anong gagawin nila? Extortion. In terms of revolutionary tax. Para maganda-ganda pero robbery essentially yan. Kung hindi ka magbigay, susunugin ang property mo kung negosyante ka. Kung ikaw naman politiko, pag hindi ka nagbigay, hindi ka makakapangumpanya sa lugar. Haras ka. Kung ikaw pang karaniwang mamamayan, pag hindi ka nagbigay ng butaw, piperwisyuhin ka o papatayin ka. So, labag man sa loob mo, magbabayad ka. So, terrorism talaga. The means to achieve their end is terrorism. Ngayon, hindi yan nung una, hindi yan maano ng gobyerno kasi una, siyempre hanggat maaari ayaw mong pagpapatay mga Pilipino yung kababayan natin. Pangalawa, baka naman makuha sa paupo. Usap muna tayo. Kaya may mga pistok, tawagin. Ang problema dyan sa pistok, the government is definitely sincere to negotiate, to settle differences on the table. Pero sa bahagi ng mga komunista, na kung saan ang kanilang ideolohiya is pabagsakin ang gobyerno to achieve through the bloody revolution. Yung peace talk na yan, that is against their policy. So if they would enter into it, they do it just to buy time. Habang nakikipag-negotiate yung mga leader nila, yung kanilang forces sa the ground, inuutosan nilang mag-ambush, magpalakas. So, tapos at the end of the day, mag-walk out sila. Kasi wala naman talaga silang intention. But they had achieved their goal of strengthening their forces at the ground already, while the government was negotiating. At ang masama pa dyan, dahil under negotiation, may tinatawag na ceasefire na walang putukan. Ibig sabihin, both parties hindi magpapaputok. Pero hindi naman nila sinusunod yun. Habang ang sundalo sumusunod, because that is a law, that is a rule. Utos ng commander-in-chief. Hindi sila magpapaputok. Otherwise, that would be a violation of the rule. Pwede sila ma-court-martial. Hindi lang pwede talaga i-court-martial sila. Pero sa bahagi ng NPA, wala yun. So, yung negotiation, kumbaga, ploy lang yan ng mga komunista. Another thing, yung mga politiko, pag ikaw naman
bayad sa NPA ng protection o anumang termino doon, dalawa purpose mo. Hindi lang pa makapangumpanya at maproteksyonan ka. Bibigyan ka nila ng proteksyon. Worse, magagamit mo silang private army. Magbayad ka lang. At pag nakaupo ka, protector ka na nila. Yung opisina mo, gagamitin nila na proteksyon nila. The reason why maraming mga tao sa gobyerno na matataas ang tungkulin, mayor, gobernador. And this could be the reason bakit, halimbawa sa Isko Moreno, pinatanggal yung tarpaulin sa Manila. Hindi pwede yan. Ideklara ang NPA, CPP, NPA, NDF na persona ng grata sa buong Manila. Bakit? Kasi one way or another, mayroon silang sigurong attachment. In the same way, na ganun din si Gobernador Remulla sa Cavite. At hindi lang yan. Yung kongreso natin, mababang kapulungan. Nandiyan yung Makabayan Black na ayon sa mga ex-rebel, talagang may their own personal knowledge under oath when they testified before the Senate Committee na talagang ito ay mga leader ng CPP, NPA, NDF. At kahit anong panawagan ng sambayanan, kay Speaker Velasco na imbestigahan ito, nagpapatay malisa si Velasco. Bakit? Dahil protector din siya o kaya mayroon din siyang attachment in some other way. And that cannot be impossible. Kasi kung representative yan from a far-flung province, for instance, ano ba to? Katanduanes yata to. Alam naman natin yung area na yan. Malayo sa Metro Manila. Kahit nga dito sa Metro Manila, maraming mga front organization eh. So madali kang i-terrorize doon kung hindi ka nagsisimpatiya sa kanila. O hindi ka papayag sa gusto nila. In the same way, na itong Globe Smart, pag hindi sila nagbigay ng 200 million per year, pasasabugin yung mga cell site nila. Hindi naman yan mababantayan ng mga sundalo at kapulisan all the time. Kasi ang ginagawa ng mga NPA, hit and run. Parang mga guerrilla, ano yan. Hindi naman yan harap-harapan. Papatay na sundalo ng pulis, ambus sa likod. Nakatalikod. Bantayan man yung cell site na yun. Pag 2-3 lang ang bantay, papatay ng mga NPA. So in other words, itong mga komunista na to, no, nakakagawa sila ng gusto nila. Halimbawa ngayon, mababalitaan mo, bakit yung mga malalaking media network, halimbawa GMA, ABS-CBN, yung mga diaryong malalaking Inquirer, hindi sila nagbabalita ng tungkol ng mga news na adverse to the CPP, NPA. Alin yan sa dalawa? Infiltrated sila, mayroon ng sila mismo yung nasa loob ay mga NPA, CPP na rin, member na rin ng samahan, or natatakot sila na yung kanilang facilities ay sunugin ng mga NPA o kaya sila patayin pag lumalabas yung mga reporter nila. So in other words, ganyan ka, it is how complicated, no? Na mahirap wakasan kung wala tayong political will to end this up. So, sa aspetong recruitment naman,
Bakit mga kabataan sa University Belt sila nagre-recruit? Sapagkat yung mga kabataan na to, age sabihin na natin 16 to 20, ito yung panahon na ikaw, idealistiko ka. You are at the crossroads of which way to go. Trying to find the meaning of your life with the way you want to, with the path you want to walk. So, itong sinasamantala. Sabi na dito ka duma, itong pinakamagandang daan. Makakapaglingkod ka sa bayan, magiging makabuluhan ang buhay mo kasi napapaglingkuran mo ang kapwa mo. And that is the best for a youth, no, idealistic as a youth. Sasabihin nila, sabagay sa umpisa, hindi naman yan agad gagamit kaya sasabihin yung mga Marxism, malalalim na yan eh. Gagamit mo na yan ng mga social or political issues na konkreto na talagang kumbaga hangos sa karanasan mismo ng mga kabataan ito. Halimbawa po dyan, increase of tuition fees. Sasabihin nila, yung mga yan, kapitalista, talagang gusto nila taasan. Hindi yan pinapayagan niya ng gobyerno kasi ang gobyerno, nasa gobyerno, mga kapitalista din. Kaya tayo magkaisa. Tayo mahirap, karapatan natin ng edukasyon. Kawawa naman din yung iba. Gusto mag-aral, walang pera kasi napakataas. So, karapatan natin yan. Ipaglaban natin, magkaisa tayo, magtulungan tayo. Para maabil natin yung karapatan na yan. So, ikaw, makikita mo nga naman, tama. Ito lang ang parang rally. Another thing is, yung corruption sa gobyerno. Sasabihin nila, itong gobyerno na to, sinasabi na silang pag-asa natin, pero paano ito magiging pag-asa? Nakita mo, panay kurako. Sa halip na pagsilbihan tayo, kasi yan ang mandate nila. Pero tayo pang inaapi. Ang pera natin pinipilit, pinagbabayad tayo ng buwis. Pag hindi tayo nagbayad, kakasuhan tayo. Pag nasa kanila naman ang pera, nakukurakautin nila. Samantalang tayo, naghihikahos, naghihirap. O ano sasabihin ng estudyante? Nga naman, tama. Ay paano mawakasan? Sumama ka sa amin. Kasi ito, gagawa natin ng paraan. O di sasama. Doon sa, alam sa mga workers, industrial workers. Pakikita, tingnan mo kayo, underpaid kayo, di binabayaran ang overtime nyo, tinuturing kayo mga hayop sa paggawaan. At ito ay hindi matatapos kung hindi kayo sasama sa amin para magkatulungan, magkaisa tayo na labanan itong sistema na ito ng kapitalismo. O di sama, kasi karanasan nila, napaniwala sila na ito lang talagang tanging paraan para sila ay makaahon sa kahirapan. Sa agrikultura, mga sanay na magsasaka sa magbubukid, napakatagal na panahon na sila ay inapi ng mga may-ari ng lupa. At sasabihin, ito ay matatapos lang kung kapihan kung tayo ang manunungkulan sa gobyerno. Babawi natin itong mga lupa na ito na ito ay kaloob ng Diyos para sa lahat, hindi sa ilan ng mga sindero. Ay ikaw, na magsasaka, namatayan ka ng anak ng kahirapan, lagi kayong gutom na gutom. Kayo ang nagtatanim ng palay, pero ngayon mag-aani, bukas wala na kayong isasaing. Anong gagawin mo? Maniniwala ka. At pagdating doon sa loob, nandun na yung hard indoctrination na ipakikita na talaga na itong Marxismo na to, this is worth dying for. Kaya marami silang nare-recruit, nagpapakamatay talaga yung iba. Hindi nila nakikita yung katotohanan. Ano yung perang nakukolekta nila, pinadadala nila kay Season.
sa Netherlands, nagpapasarap naman daw yung kanilang boss. Basta ang nakikita nila, we are doing it for a cause. At sa mga university, bakit ba nakakapag-recruit din? Sapagkat marami dyan mga university officials na takot din pagralihan ng mga ano na yan, mga LFEs, anak bayan, anak pawis, so forth and so on. So, at takot din na makapatayin sila, hinahayaan nila na, sige, mag-recruit kayo dyan. Sige, magkaroon kayo ng indoctrination dyan. At marami din mga professor na talagang mga komunista na rin in terms of ideology. Kasi ito, nung mo sila estudyante, na-recruit na sila. Hindi naman po yan mapapagkaila. Ay ako, ilang beses ako na-recruit dyan. Tinutukan po ako ng baril, 45 baril lang sumama. Pero hindi ako sumama. Kasi sabi ko doon sa nagre-recruit sa akin, I'm not a communist. Hindi ko tanggap yung communist ideology. Gagawin mo akong lecturer doon sa bundok kasi sabi mo magaling ako. Kasi kinakalaban ko, magaling ako dumibati laban sa Marcelo. Akala nila no, pag against Marcelo ka, komunista ka na. I was against Marcelo that time, but I was not a communist. Kasi philosophically, talagang hindi ko tanggap. Una, sabi ko nga, sa totoo lang Karl Marx, the author of Marxism, contradicted himself. Bakit? Sapagkat ang sabi ni Karl Marx, walang Diyos. So kung walang Diyos, ba't ka kung wala ka kinikilalang Diyos, bakit mo matutunan magmalasakit sa kapwa mo? You cannot love